Ang 2011 Dallas Mavericks ay hindi isang super team, walang hype, hindi kabataan ng puhunan at lalong hindi sila ang paborito. Isang grupo lang ng mga veterano, role players at isang German superstar na ilang beses nang nabigo pero kailanman hindi sumuko. Maraming batikos ang tiniis ni Dirk sa loob ng maraming taon. Pero noong 2011 finals, binura niya lahat ng pagdududa na kahit walang pumabor sa kanila kalaban ng pinakakinatatakutang super team ng panahon na yon, isinulat ni Dirk ang isa sa pinakamalupit na underdog story sa kasaysayan ng laro. Kaya't balikan natin ang storya kung paano nakuha ni Dirk Nowitzki ang kauna-unahang championship ng Dallas Mavericks laban sa Miami Heat noong 2011 finals. 7 to shoot. Nowitzki drives, goes underneath, lefty layup, banks it in. Para maintindihan natin kung gaano katamis ang tagumpay na ito para kay Dirk, ay balikan natin ang kanyang makulay na karera sa NBA. Bago ang 2011 finals, 5 taon na ang nakakalipas, sariwa pa ang alaala ng pagkabigo at ang pinaka-lowest point sa basketball career ni Nowitzki. Nang matalo ng Miami Heat ang Mavericks ni Dirk noong 2006 NBA Finals. Abot kamay na sana nila noon ang kampyonato na hindi pa natitikman ng franchise. Ang mas masakit pa ay nagkaroon sila ng 2-0 lead sa Serie at may 15-point lead pa sa Game 3. Pero ang lahat ng ito ay naglaho at sa sumunod na 4 na laro ay hindi gaanong naramdaman si Dirk. Sa huli, Miami ang nagtagumpay na tinapos ang serye sa home court pa mismo ng Mavs, kaya't napakasakit nito para sa mga Dallas fans at kay Dirk. Dito'y nagsimula siyang paulanan ng matitinding batikos ng national media at sinabing hindi raw niya kayang magdala ng isang team, choker at walang leadership. Tinawag pa nga itong soft European player na hindi kayang i-handle ang physicality ng NBA. Kilala si Dirk na hindi pumapatol o sumasagot sa mga batikos kahit masakit ito para sa kanya. Pero noong una pa lang napagtapak niya sa liga, hirap na siyang makuha ang simpatya ng mga tao dahil sa pagiging dayuhan sa bansa. At sa bawat pagkabigo, lalong bumibigat ang pasa ni Nowitzki na sa paglipas ng mga taon, lalong lumalala ang disrespect sa kanya ng national media. Taong 2007, nanalo si Dirk ng MVP award at nakuha pa ng Dallas ang best record sa liga na may 67-15 record at number 1 seed sa West, ngunit sa halip magsaya sa kanilang tagumpay ay lalo itong napuno ng question at pambabatikos dahil sa first round pa lang nilaglag lamang sila ng 8-seeded Golden State Warriors, ang itinuturing na one of the biggest upsets sa NBA history. Noong 2008 naman, tinalo sila ng New Orleans Hornets ni Chris Paul sa first round. At sa 2009 playoffs, nilaglag nila ang Spurs sa first round, ngunit nabigo sila kontra Nuggets sa second round. At noong 2010, nabawian sila ng Spurs matapos ma-eliminate sa first round. Sa 4 na sunod na season ay 3 beses na hindi man lang sila umabot sa second round, kaya tila nawala na ng tiwala ang mga tao sa Dallas at kay Nowitzki. Ngunit kahit ganito ay mas malaki pa rin ang tiwala ni Dirk sa kanyang sarili kaysa sa duda ng mga tao at ng media. Naniniwala rin ang Dallas management na kaya niyang bigyan ng kampyonato ang team, kaya't pinapirma nila ito ng kontrata na nagkakahalaga ng $80 million sa loob ng 4 na taon noong 2010. Sa 2010-11 season ay naging 3rd seed ang Mavs sa West na may 57-25 record. Pero kahit gaano kaganda ang record nila, duda pa rin ang mga critics at sports analysts sa kakayahan ng Mavericks na dominahin ang postseason dahil sa kanilang hindi magandang playoff reputation sa mga nakaraang taon. Pero sa season na ito, hindi collapse ang nangyari, kundi isang dominasyon nang maipanalo ng Dallas ang unang round kontra Portland na sinagasaan ng duo nila Brandon Roy at LaMarcus Aldridge. Sa second round naman ay winalis lamang nito ang Lakers ni Kobe at Gasol at pinatumba ang trio ni Durant, Westbrook at Harden sa conference finals. Ngunit hindi basta-basta ang kanilang makakaharap sa championship dahil ito ang super team ng Miami Heat na 1 taon pa lamang nakakaraan ng binuo. At
at inaasahan na ng lahat na ang Big 3 ni na LeBron James, Dwayne Wade at Chris Bosh ang magkakampyon at magiging hari ng liga sa loob ng maraming taon. Bukod dito, sa lahat ng nakatapat ng Heat sa playoffs ay tila hindi man lang sila nahirapan dahil tinapos lamang nila ang serye sa taglilimang laro. Bago magsimula ang 2011 NBA Finals, halos lahat ng nasa media ay pumabor sa Miami Heat. Muling minaliit si Dirk at pinagdudahan. Ngunit sanay na siya dito at hindi basta susuko nang hindi lumalaban dahil 5 taon ang kanilang kinailangan para lamang muling makatungtong sa finals at masuklian ng franchise na nagtiwala sa kanya sa loob ng 13 years. Sa Game 1 pa lang, nagpasiklab na agad ang Miami sa pangunguna ni LeBron at Wade na lalo pang bumigat ang serye para sa Dallas nang ma-injury ang kaliwang daliri ni Dirk. Kaya't nakuha ng Miami ang Game 1. Sa fourth quarter ng Game 2 ay lumamang ng 15 points ang Miami pero biglang nagbago ang ihip ng hangin. Matapos magtala ng 15 tuturan ang Dallas Mavericks para may tabla ang talaan. Ngunit nakabawi si Chalmers ng isang 3 para itabla ang laro. Pero sa huling 10 segundo ay kinuha ni Dirk ang bola. Tinatake ang depensa ni Bosh sabay layup gamit ang injured na kamay para itabla ang serye. Sa Game 3 ay gigil at gustong bumawi ng Miami. Sa fourth quarter, 1 minute and 40 seconds ang natitira sa oras. Isang one-legged fadeaway ang pinakawalan ni Dirk para itabla ang score. Ngunit wala nang 1 minuto ang natitira, ay naiwang bukas si Bosh sa corner at nabawi ang kalamangan. May tsansa pa sanang manalo ang Dallas ngunit hindi naipasok ni Dirk ang kanyang huling tira. Kaya't muling lumamang ang Heat sa serye. Pagsapit ng Game 4 ay may malaking problema ang Dallas dahil hindi maganda ang kalagayan ni Dirk dahil sa pagkakaroon nito ng lagnat na parang version ng flu game ni Michael Jordan. Halos buong game ay nakaupo lang si Dirk at may takip na tuwalya sa ulo na hinahabol ang paghinga. Ngunit sa fourth quarter ay bumangon ito na binuhos ang lahat ng natitira niyang lakas na isa na namang clutch play ang pinakawalan, tabla ang serye sa 2-2. Pagpasok ng Game 5, may lumabas pang video na tila inaasar ni Wade at LeBron ang pagkakasakit ni Dirk na kunwaring umuubo at ginagaya si Nowitzki. Pero hindi ito binigyang pansin ni Dirk na nakatutok lang sa kanyang misyon. Sa fourth quarter, tabla ang score sa 100. Ngunit sa dakdak na ito ni Dirk kay Bosh ay nakuha nila ang kalamangan at sa collective effort ng buong team ay nakuha nila ang kalamangan sa serye. Game 6 ang pinaka-importanting laro para sa dalawang koponan. Isang do-or-die game para sa Heat at kung mananalo naman ang Dallas ay makukuha nila ang kanilang unang titulo. First quarter pa lang ay nagparamdam na si LeBron na nakapagtala ng 10 puntos. Pero tila malamig si Dirk na may 1 out of 12 shooting sa first half na tila bumalik ang multo ng pagkabigo noong 2006. Ngunit hindi bumitaw ang Dallas dahil muling nag-step up ang mga kasamahan ni Dirk, lalo na si Jason Terry na nakapagtala ng 19 points sa first half at nakalamang pa ang Dallas pagkatapos ng 2 quarters. Ngunit pagpasok ng third quarter ay nagising na si Dirk na nagpakawala ng mga mid-range, pull-up at fadeaway shots. Sa fourth quarter, ramdam na ng Dallas ang tagumpay sa tulong ng buong team na tila ayaw ng pakawala ng sandali. Samantalang ang Miami ay nawala sa rhythm at hindi makasagot sa opensa ng Dallas. Sa huling mga minuto, nagpakawala si Dirk ng isang fadeaway shot sa mukha ni Bosh para magbigay ng komportabling kalamangan na mahirap nang mahabol ng Heat. Pagkatapos nito, itinaas ni Dirk ang kanyang kamao at ramdam na niya ang tamis ng tagumpay na hinubog ng 13 taon na pangungutya at sakripisyo. Hindi nga makapaniwala si Dirk na sa wakas nagbunga na ang kanyang paghihirap at para bang natanggalan siya ng bigat na 13 taon niyang pinasan. Ito ang redemption ni Dirk mula sa pagkabigo 5 taon nang nakakalipas laban sa parehong koponan. Siya ang itinanghal na Finals MVP matapos makapagtala ng 26 points, 9.7 rebounds at 2 assists sa serye. Hindi man madali ang pinagdaanan ni Dirk para makuha ang 2011 title na nag-iisang kampyonato ng Dallas. Ngunit nanatili ito sa kanyang koponan
hindi sumuko at sa huli naiuwi rin niya ang tropeyo na matagal niyang inabot.